Magandang araw, ika-4 na baitang. Bago tayo magsimula, nais kong imbitahan si Maria dito sa harap para manguna sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Bago kayo umupo, ay pakipulot muna ng mga basura na malapit sa inyong upuan. Ngayong malinis na, ay maaari na kayong umupo. Ngayon naman, para malaman ko kung may lumiban sa klase, ay tatawagin ko ang bawat hanay at mga nasa unahan ang mag-uulat kung may lumiban ba o wala. Unang hanay, may lumiban ba? Salamat, natutuwa ako na kumpleto ang unang hanay. Dumako naman tayo sa pangalawang hanay. Meron ba? Salamat, magandang makita na kumpleto din kayo. Ikatlong hanay, may lumiban ba? Salamat, paano naman ang ika-4 na hanay? Mabuti! Pinakahuling hanay, kumpleto ba kayo? Maayos at kumpleto ang inyong hanay. Mabuti at walang lumiban sa klase ngayon. Bago tayo magpatuloy, tatalakayin muna natin ang mga tuntunin sa silid-aralan. Makinig ng mabuti. Una, kaayusan at kalinisan. Panatilihin ang kaayusan at kalinisan sa silid-aralan. Pangalawa, aktibong pakikilahok. Aktibong makibahagi sa mga talakayan at gawain. Pangatlo, paggalang sa lahat. Ipakita ang respeto sa guro at kaklase. Pang-apat, kahandaan at pagtapos. Laging maging handa at kumpletuhin ang mga aralin at gawain. At pang-5, makinig ng mabuti. Makinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Ngayon, ulitin natin. Tatawagin ko isa-isa ang mga hanay para sabay-sabay na babasahin ang mga tuntunin sa klase. Ikatlong hanay, pakibasa ang unang tuntunin. Pangalawang hanay. Pang-4 na hanay, basahin ng sabay-sabay. Pang-5 hanay. At unang hanay. Magaling! Kapag sinusunod natin ang mga ito, magiging maayos, masaya at produktibo ang ating klase. Ngayong alam na natin ang mga tuntunin sa silid-aralan, balikan muna natin ang nakaraang paksa. Ngunit, gawin natin mas exciting. Gawin natin itong laro. Ang pamagat ng laro ay hulaan ng bayan, pangulo o doktrina. Ngayon ay hahatiin ko ang klase sa 4. Makinig ng mabuti at tandaan ang inyong numero dahil iyon ang magiging grupo ninyo. Simulan natin magbilang hanggang 4. Dito tayo mag-umpisa kay Clara. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ngayon, tatawagin ko ang bawat numero upang makita ninyo kung sino ang inyong magiging kagrupo. Kapag tinawag ang numero ninyo, tumayo ng tahimik at tumingin sa inyong kapareho ng numero. Naintindihan? Lahat ng nakakuha ng isa, tumayo. Tingnan ninyo kung sino-sino ang kapareho ninyo ng bilang. Ang pangalan ng grupo ninyo ay Pirena. Salamat, maaari na kayong umupo. Lahat ng nakakuha ng dalawa, tumayo. Kilalanin ang inyong mga kagrupo. Ang pangalan ng grupo ninyo ay Amihan. Salamat, umupo na kayo. Lahat ng nakakuha ng tatlo, tumayo.
tingnan ang inyong mga kagrupo. Ang tawag naman sa inyo ay Elena. Tandaan ninyo yan. Salamat, maaari na kayong umupo. Lahat ng 4 ang numero, tumayo. Kilalanin ang inyong grupo. Kayo naman ay Danaya. Salamat, maaari na kayong umupo. Para sa pangkatang gawain, maghanda kayo ng 2 bond paper at sulatan ng Pangulo at Doktrina. Makinig ng mabuti sa panuto. Magpapakita ako ng 5 pahayag isa-isa. Mag-usap muna ang bawat grupo upang magdesisyon kung ito ba ay Pangulo o Doktrina. Itaas ang sagot na Pangulo kung ito ay galing sa desisyon o pahayag ng Pangulo. At Doktrina kung ito ay tumutukoy sa batas o tuntunin ng bansa. Ito ay paunahan, naintindihan ba? Magaling, simulan na natin. Unang pahayag, inaprobahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Nauna, itaas ng grupong Pirena at ang kanilang sagot ay Doktrina. Tama ba ito? Tignan natin. Tama ang sagot ng grupong Pirena. At may isa na silang puntos. Pangalawang pahayag. Ipinahayag ni Pangulong Marcos Sr. na ang mga pulong kabilang sa pangkat ng Kalayaan Island ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Nauna ang grupong Danaya na may sagot na Pangulo. Tama ba ito? Tingnan natin. Tama! Tama ang sagot ng grupong Danaya. Tiyak na nakinig talaga kayo sa paksa. Pangatlong pahayag. Pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas ang mga pulo ng Kalayaan na bahagi ng Spratly Island. Ito ba ay Pangulo o Doktrina? Tingnan natin kung sino ang makakauna dito. Una-una ang grupong Elena. Ang sagot niyo ay Pangulo. At ito ay tama. Habol-habol tayo, grupong Amihan, okay? Para sa pang-4 na pahayag, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Ito ba ay Pangulo o Doktrina? Nauna ang grupong Amihan. Ang sagot nila ay Doktrina. Tama ba? Tama, nakahabol din ang grupong Amihan. Lahat na ay may tig-iisang puntos. Dito kayo maglalaban sa huling pahayag. Good luck! Para sa pang-5 pahayag, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone na nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay jurisdiksyon hanggang 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Isipin nyo ng mabuti. Ang nauna nagtaas ay ang grupong Amihan. Ang bilis. Ang kanilang sagot ay Doktrina. Sure na ba kayo sa sagot ninyo? Tingnan natin kung tama ba. At ang sagot ng grupong Amihan ay tama, Doktrina. Tingnan natin kung ilan ang puntos ng lahat ng grupo. At ang panalo sa laro ay ang grupong Amihan. Palakpakan natin sila. Ngunit, lahat pa rin ay makakatanggap ng puntos kaya huwag kayong malungkot dahil napakahusay ninyo at wala kayong mali na sagot. Ngayong tapos na ang ating pagbabalik-aral, ay dumako naman tayo sa pamantayang pangnilalaman
pamantayang pagganap, at kasanayang pampagkatuto at layunin sa pagkatuto. Para sa pamantayang pangnilalaman, na ipamamalas ang pag-unawa at pagkakakilanlan ng bansa sa mga katangiang geographical. Para sa pamantayan sa pagganap, nakagagawa ng presentasyon tungkol sa katangiang geographical ng bansa. Sa kasanayang pampagkatuto, na ilalarawan ang pagkakakilanlang geographical ng Pilipinas, ang geograpiyang pisikal at geograpiyang pantao. At nasusuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa geografiya nito. Para sa layunin sa pagkatuto, sa pamamagitan ng Puto-Lancho model, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng dalawang sangay ng geografiya na ipapakita ang pagpapahalaga sa geographical ng katangian ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa katalakayan at pangkatang gawain, at nakapagpapahayag ng natutunan sa pamamagitan ng maayos na pagbabahagi at presentasyon ng grupo. Mga bata, bago tayo magsimula, gusto kong itanong, ano sa tingin ninyo ang geografiya? Tama, ang geografiya ay nagmula sa salitang Griego na geografia. Geo o daigdig at grafia o paglalarawan. Ibig sabihin, ito ay ang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay isang kapuluan? Ang Pilipinas ay isang kapuluan na may 7,641 pulo at kabuuang lawak na 300,000 kilometro, at ang pinakamalaking pulo ay ang Luzon at Mindanao. Makikita din sa mapa ang lokasyon ng Pilipinas sa pagitan ng Taiwan at Borneo. Mahigit 800 kilometro mula sa mainland ng Asia. Ngayon, tingnan natin sa mapa. Makikita natin kung paano nakaposisyon ang Pilipinas sa mundo at bakit mahalaga ito sa klima at pamumuhay natin. May dalawang sangay ang geografiya. Ito ay ang geograpiyang pisikal at geograpiyang pantao. Ang geograpiyang pisikal ay nakatuon sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo, gaya ng anyong lupa at anyong tubig. Kaugnay rin dito ang pag-aaral ng natural na proseso ng atmosfera tulad ng panahon at klima. At kung paano ang mga naturang salik ay nakakaapekto sa pamumuhay ng tao. May 4 na bahagi ang geograpiyang pisikal. Ito ay ang panahon, klima, anyong lupa at anyong tubig. Dumako naman tayo sa geograpiyang pantao. Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng wika, relihiyon at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. May 4 rin na bahagi ang geograpiyang pantao. Ito ay ang populasyon, lahi, pangkat etniko at grupong etnolingwistiko. Para mas mabilis ninyong maintindihan, ang geograpiyang pisikal ay nakatuon sa pisikal na katangian ng mundo, at ang geograpiyang pantao ay tumutukoy sa tao at kultura. Isa-isahin natin ang mga bahagi ng dalawang geografiya upang maintindihan ninyo talaga ang mga ito. Umpisahan natin sa geograpiyang pisikal. Klima at panahon. Ang klima ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude, kaya tropical ang klima dito. Nararanasan din ang iba't ibang klima sa Pilipinas dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin at dami ng ulan, kung kaya may 4 na uri ng klima ang Pilipinas. Meron ding anyong lupa.
Ito ay ang halimbawa ng anyong lupa sa Pilipinas. Merong bundok, bulkan, bulubundukin, burol, talampas at kapatagan. Kung merong anyong lupa, meron din tayong anyong tubig. Ito din ang mga halimbawa dito sa Pilipinas. Merong golpo, talon, kipot, bukal, dagat at ilog. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng heograpiyang pantao. Una ay ang populasyon. Populasyon ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Ang Calabarzon ang may pinakamaraming populasyon at ang Cordillera Administrative Region ang rehiyon na may pinakakaunting populasyon. Pangalawa ay ang lahi. Ito ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang klasifikasyon ng tao sa daigdig na nagdulot ng kontrobersya sapagkat maaaring magpakita ng iba't ibang uri ng diskriminasyon. Sunod ay ang pangkat etniko. Ang salitang etniko ay nagmumula sa salitang Greek na ethos, na nangangahulugang mamamayan. Maliwanag ang pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko dahil pinagbubuklod ng magkakatulad ng kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. Tinatawag din na pangkat etnolinguistiko ang mga pangkat etniko dahil karamihan sa mga ito ay gumagamit ng iisang wika. Susunod naman ay ang grupong etnolinguistiko. Ito ay ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura. May dalawang batayan ng paghahating etnolinguistiko. Una ay ang wika. Ito ay sumasalamin sa pangunahing pagkakakilanlan ng isang pangkat. Pangalawa ay ang etnisidad. Ito ay ang pagkakapareho ng isang pangkat batay sa wika, tradisyon, paniniwala, kaugalian, lahi at saloobin. Naintindihan niyo ba? Kung may katanungan ay itaas lamang ang kamay para aking may paliwanag ng maayos. Wala? Dumako naman tayo sa ating susunod na aktibidad. Ngayon mga bata, gagawa tayo ng isang aktibidad na tinatawag na jigsaw. Narito ang panuto. Hahatiin natin ang klase sa 5 grupo. Bawat isa ay may 5 miyembro. Kapag maayos na ang bawat grupo, pipili sila ng numero mula 1 hanggang 5. Bawat numero ay magkakaroon ng ibang paksa na kailangan nilang pag-aralan o saliksikin sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, ibabahagi ng bawat miyembro sa home group ang kanilang natutunan. Sunod, pupunta kayo sa expert groups kung saan magkakasama ang may magkakaparehong numero para magpalitan ng impormasyon at linawin ang mga ideya. Pagkatapos nito, babalik kayo sa inyong home group at ituturo sa mga kagrupo ang inyong natutunan mula sa expert group. Sa huli, pipili ang bawat grupo ng isang miyembro upang ipresenta sa klase ang kanilang natutunan. Handa na ba kayo? Narito ang paksa ng bawat grupo. Para sa unang grupo, ay lokasyon at katangian ng Pilipinas. Pangalawang grupo, mga pangkat ng pulo sa Pilipinas. Pangatlo, klima at panahon sa Pilipinas. Pang-apat, mga anyong lupa at anyong tubig sa Pilipinas. At para sa panghuli, heograpiyang pantao sa Pilipinas. Ang grupo nyo ay ang nasa hanay ninyo. Ito ang unang pangkat, pangalawa, pangatlo, pang-4 at pang-5. Bawat grupo ay bibigyan ko ng 3 minuto para mag-usap at pag-aralan ang paksa.
Handa na ba ang lahat? Pwede na kayo magsimula. Tapos na ang 3 minuto. Ipwesto na ang mga upuan ng inyong grupo ng pabilog para sa pagbabahagi. Tahimik lang po. Oras na sa pagbabahagi sa home group. Kung hindi niyo alam kung ano ang home group, ito ay ang inyong grupo ngayon. Maliwanag? Dito ay babahagi niyo ang inyong mga nasaliksik sa grupo sa loob ng 5 minuto. Makinig ang lahat at makibahagi upang mas mapalalim ang inyong pag-unawa. Siguraduhin lahat ay magbabahagi. Maaari na kayong magsimula. Pakihinaan na po ang boses. Tapos na ba ang lahat? Bakit maingay na? Tapos na? Tapos na kayo? Mabuti at tapos na ang lahat. Ngayon ay marami na kayong natutunan. Pupunta na kayo sa inyong expert groups. Naalala ba ninyo kung ano ang inyong pinili na numero? Pupunta kayo sa bagong grupo ninyo na may kapareho ninyong napiling numero. Ngayong nagsama na kayo, isa-isang ibabahagi ng inyong membro ang kanilang natutunan sa home groups. Magtutulungan kayo upang ayusin ang inyong ideya, linawin ang mga impormasyon at siguraduhin lahat ay naintindihan ang paksa. Bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto para magbahagi. Maaari na kayong magsimula at paalala lang, hinaan ninyo ang boses. Naintindihan ba, grade 4? Buti naman, magsimula na. Tapos na ba ang lahat? Mahusay! Ngayong may bago na naman kayong natutunan, ay babahagi niyo na naman ito sa inyong home group. Pwede na kayong bumalik ng tahimik at pakiayos ng mga upuan. Ngayong nasa upuan na kayo, bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa pagbabahagi at ang 5 minuto ay magsisimula na ngayon. Tapos na ang 5 minuto at inaasahan kong tapos na din kayo sa pagbabahagi. Ngayon ay pipili ako ng isang miyembro na magpepresenta sa pangkat ninyo. Ibabahagi niya sa lahat ang mga natutunan sa grupo sa loob lang ng 1 minuto. Pagkatapos ng lahat ay magbibigay ako ng komento. Pwede din kung may volunteer, pwede din kayo pumunta sa harap. Habang may nagpepresenta sa harap, ay ano ang gagawin? Tama, dapat ay
Makinig. Dapat makinig talaga kasi pagkatapos magpresenta ng lahat ay mamimili ako ng dalawang mag-aaral para magbigay ng komento. Nakapili na ba ang bawat pangkat? Mabuti at magsisimula na tayo sa unang pangkat. At sunod-sunod na hanggang sa panglimang pangkat. Tapos na ang lahat? Magbigay naman tayo ng palakpak para sa lahat. Ngayon, pipili na ako ng dalawang maswerteng mag-aaral para magbigay ng komento. Crispin, ikaw ang unang magbabahagi ng inyong komento at ang pangalawa ay si Basilio. Magsimula tayo kay Crispin. Tama, napansin ko rin na malinaw ang kanilang pagpapaliwanag at nakapagbigay sila ng mga halimbawa. Magaling! Sunod naman ay si Basilio. Napakahusay! Napagtanto ko na nakikinig talaga kayo ng mabuti. Salamat sa inyong dalawa. Ang komento ko para sa lahat ng grupo ay maganda at malinaw ang presentasyon ng lahat. At na-appreciate ko ang effort ng bawat isa. Napansin ko rin na may ilang bahagi na pwede pang liunawin at magbigay ng mas konkretong halimbawa para mas maintindihan ng lahat. Pero, sa pangkalahatan ay napakahusay na naipresenta ninyo sa araw na ito. At sana'y magtuloy-tuloy ito. Ngayong natapos na natin ang ating talakayan at mga halimbawa, subukan naman nating sukatin kung gaano kalalim ang inyong pag-unawa sa aralin. Magkakaroon tayo ng isang maikling pasulit. Layunin nito na makita kung alin sa mga konsepto ang malinaw na sa inyo at alin pa ang kailangan nating balikan. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong bago sumagot. Tandaan, walang mali sa pagkakamali. Ito ay bahagi ng pagkatuto. Pakipasa itong mga test papers sa likod at kung may handa na, maaari na kayong magsimula. May katanungan ba? Kung may tanong ay sa akin itatanong, hindi sa kaklase o sa katabi. Tapos na ba? Pakitaas ng kamay sa mga tapos na. Okay, tahimik muna kasi may nagsasagot pa. Tapos na? Pakitaas ng ballpen kung tapos na. Very good, tapos na ang lahat. Ngayon ay mag-check na tayo sa inyong mga sagot. Ngunit, ang inyong kaklase ang mag-check ng papel ninyo. Naintindihan ba? Ganito ang paraan natin. Kasi may 5 hanay, di ba? Kaya unang hanay at pangalawang hanay ay magpapalit ng papel. Tapos ang hawak na papel ng pangalawang hanay ay ipapalit nila sa pangatlong hanay.
At ang pang-apat na hanay ay makikipagpalit sa pang-limang hanay. Nakapagpalit na ba ang lahat? Mabuti! Ngayon ay mag-uumpisa na tayo sa pagsasagot ng ating pasulit. Magtatawag ako ng mga mag-aaral para basahin at sagutan ang tanong. Tandaan mga bata, maging matapat at maayos sa pagche-check. Handa na ba ang lahat? Umpisahan natin kay Crisostomo. Pakibasa ng malakas at sabihin ng iyong sagot. Salamat! Ang sagot ni Crisostomo ay tama. Letrang A. Heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Para sa pangalawa, Maria, pakibasa. Salamat! Ang sagot ni Maria ay tama din. Letrang D. Geo at Grafia. Para sa pangatlo, Crispin, pakibasa. Salamat! Ang sagot ni Crispin ay tama. Letrang C. Populasyon. Para sa pang-apat, Clara, pakibasa. Salamat! Ang sagot ni Clara ay tama. Letrang D. Sa pagitan ng Taiwan at Borneo. At para sa panglima, Jose, pakisagutan ito. Ang sagot ni Jose ay letrang D. Tama ba ito? Tignan natin. Ito ay tama. Ang sagot ay letrang D. Ang heograpiyang pisikal ay tumutukoy sa pag-aaral ng anyong tubig, anyong lupa, panahon at klima, habang ang heograpiyang pantao ay tumutukoy sa pag-aaral ng wika, relihiyon at pangkat etniko. Magaling ipinakita ninyo na naintindihan ninyo ang ating aralin. Para sa pangalawang parte ng ating pasulit ay sasabihin ninyo ng malakas kung ito ba ay pantao o pisikal. Naintindihan ba? Okay, umpisahan na natin. Ang klima, ito ba ay heograpiyang pisikal o heograpiyang pantao? Tama, ang sagot ay pisikal. Paano naman ang bundok? Ito ba ay heograpiyang pisikal o pantao? Magaling, ito ay pisikal. Ang wika, ito ba ay heograpiyang pisikal o pantao? Pantao? Tama. Paano naman ang golpo? Alam nyo ba ang golpo? Ito ay naipakita ko kanina sa anyong tubig. Diba? Ito ba ay heograpiyang pisikal o heograpiyang pantao? Tama, pisikal. Paano naman ang lahi? Tama, pantao. Ang galing-galing naman ng ika-4 na baitang. Dumako naman tayo sa panghuling parte ng pasulit. Tingnan at bilangin ninyo kung 5 pangungusap ba ang ginawa at basahin din ang nakasulat. At kapag ang sinulat niya ay naalala mo sa tinalakay natin kanina, lagyan ito agad ng 5 puntos. At pakibilang lahat ng puntos. Ang kabuang puntos ay 15. At dahil aktibo kayong nakilahok sa ating talakayan ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 puntos at ang kabuang puntos ngayon ay 20 na. Tapos na ba sa pagbibilang? At kung tapos na, ipakibalik na ang papel sa may-ari. Sino ang nakakuha ng 20 puntos? Magaling mga bata, at napatunayan nyo talaga na may natutunan kayo sa araw na ito. Para sa ating takdang aralin, pumili ng isang lugar sa Pilipinas na gusto mong puntahan. Maaaring probinsya, lungsod o isla. Gumuhit o magdikit ng 7 hanggang 10 larawan na nagpapakita ng napiling lugar.
Isulat ng malinaw at ayos ang iyong sagot sa isang short bond paper. Sagutin ang mga sumusunod sa inyong papel. Una, ano ang pangalan ng lugar? Pangalawa, saang pangkat ng pulo ito kabilang? Sa Luzon, Visayas o Mindanao? Pangatlo, ano ang makikita rito? May anyong lupa ba or anyong tubig? Pang-apat, ano ang kilalang produkto o gawain sa lugar na ito? Ito naman ang format sa inyong short bond paper. Para sa mga larawan, pwede ninyo itong gawing collage. Gaya ng ganito. Naintindihan ba? Wala na bang katanungan? Wala nang katanungan sa ating talakayan? Sa takdang aralin, wala na ba? Okay. Bago tayo tuluyang matapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang pakabuluhang pahayag mula kay Marcus Garvey. A people without the knowledge of their past, history, origin, and culture is like a tree without roots. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung hindi natin alam ang ating pinagmulan, kasaysayan, at kultura, para tayong puno na walang ugat, mahina at madaling matumba. Ngunit, kung alam natin ang ating pinagmulan, nagiging matibay tayo at mas nauunawaan natin kung sino tayo. Kaya naman mga bata, patuloy nating pahalagahan ang ating kasaysayan, kultura at heograpiya. Ako ay natutuwa sa inyong aktibong pakikilahok ngayon. Napakagaling ninyo. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Paalam!